Kung tutuusin niya, may mga nagsasabi na medyo weird daw 'to si, Kyrie Irving, at isa nga diyan yung paniniwala nga niya na about vaccines 'no. So, oo nga naman pinapasahod nila si Kyrie Irving, 'di ba? Tas hindi naglalaro. Ang dating kasi sa'kin parang bumigay yung Brooklyn Nets kay Kyrie Irving, eh. Guarding it from the start. Wiggins again. Here's Curry for the record. There it is! Stephen Curry, the all-time three-point king in the NBA. 'Di ba? Pero iba yung sitwasyon niya ngayon. So, tignan natin 'yan mga tropa. Ngayon may mga nagtatanong kasi mga tropa 'no, paano sa ano, sa Toronto Raptors makakalaro ba siya? Eh, Canada na 'yun, may sarili ng protocols 'yan or ganyan. Golden State Warriors gano'n din, sabi rin nila na, 'pag hindi ka vaccinated, 'di ka makakalaro sa kanila, 'di ba? LA Lakers, New York Knicks, gano'n din, 'di lang Brooklyn, pati New York Knicks. 'Di ba? Ngayon hinanap ko rin 'yan, nag-research din ako mga tropang outsider at gusto ko 'yan i-share sa inyo, okey? Ito lang. Okey, so siyempre, saan pa ba natin unang-unang hahanapin 'yan kundi sa website ng, NBA, 'di ba? Okey, so dito tayo. Okey, ito muna tayo. Which team are dealing with city-imposed vaccination mandates? Okey, since August 17, sabing gano'n, people above the age of 12 in New York City have been required, so na-require na 'no, sa New York City na to show proof that they receive at least one dose of COVID-19 vaccine for indoor dining, indoor fitness, and indoor entertainment, ano, which includes professional sports arenas unless there is an approved medical or religious exemption. Okay? So, ano-ano ba 'yon 'no? Sabi dito, athletes were previously excluded for the mandate, but Mayor Bill, blah, 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 ganyan, executive order which now requires, ito na, New York City-based athletes to be vaccinated, impacting players on the New York Knicks and Brooklyn Nets. Bukod do'n, a similar mandate will go into effect in San Francisco, which is, 'di ba, nando'n ang Golden State Warriors at ang, Los Angeles Lakers naman at, LA Clippers na nasa, yun nga, nasa LA, 'no. Same for Los Angeles on November 29, yun ang sabi. Ngayon, paano kung dadayo ang, Brooklyn Nets 'no, road games sa Warriors, New York Knicks at tsaka sa LA Clippers. Paano, makakalaro ba sila? Okay, so ito naman yung nabasa natin 'no, mga tropang outsider 'no. So ito, in New York City, San Francisco, and Los Angeles, so which is nandiyan yung mga team na nabanggit natin, out-of-town teams, ito, so i-highlight natin, out-of-town teams are exempt from the vaccination mandates, meaning unvaccinated players on opposing teams will be allowed to play at Madison Gardens, Square Gardens, which is sa Knicks, Barclays Center, which is sa Brooklyn Nets, Chase Center, which is sa Warriors, and Staples Centers, which is sa Lakers and Clippers this season, which is ano, referring to 2021-2022 NBA season. Okay, so kung yung mga tropa nating nagtatanong, makakalaro ba si Kyrie Irving pagka ang road game sila sa Warriors, road game nila sa LA Lakers? Makakalaro ba? Ito yung sabi. Okay, so makakalaro si Kyrie Irving sa mga road games versus Warriors, Lakers, New York Knicks, no? Alam mo, napaka-importante yung makakalaro siya sa Warriors, mga tropang outsiders, dahil sa ngayon, Golden State Warriors ang paboritong manalo ng kampyonato no, sa NBA. So malaking bagay 'to. Okay, na may Kyrie Irving ang Brooklyn Nets. At gusto ko 'to bilang Stephen Curry and Golden State Warriors fan, gusto ko 'to dahil alam mo 'yon, yung mate-test talaga ang Golden State Warriors dito sa pagbabalik ni Kyrie Irving, no. Dahil medyo mas bibigat, no, mas bibigat ang team ng Brooklyn Nets.
Okay. So, tingnan natin kung anong mangyayari mga tropang outsiders. Ngayon sa mga nagtatanong, paano sa ano, sa Toronto? Canada na 'yun, boss. Makakapaglaro ba siya do'n? So dito, may nabasa rin tayo dito 'no, na naka-attach dito sa article na 'to, na yung mga tweet 'to 'no. So, ang sabi nga dito 'no, from Michael Grange, "Just to be clear, unvaccinated NBA players can enter Canada and play versus Raptors." So, ito sabi niya 'to, makakalaro daw. Subject to testing and staying at hotel arena. Okay, so may mga requirements siya. So, similar to MLB and blah, blah, blah. Ganun na nga, 'no? At sabi rin dito ni Shams 'no, sabi dito, "NBA players were informed." So, sabi mo niya dito sources 'no, sources. "NBA players were informed, unvaccinated players who breach quarantine in Toronto face criminal offense." Okay, so hindi basta-basta kang makakalaro sa Toronto 'no, kung dadayo ka at hindi ka pa bakunado. Okay, hindi siya basta-basta 'no, may mga requirements sila para makapaglaro ka, okay. Unvaccinated players only able to leave hotel for team activities. Per Canada Quarantine Act, violations could lead up to 6 months in prison and $750,000 in fines. Okay, so kailangan muna bago ka lumalis, kailangan mo siguro muna magbigay ng negative result, ano, na ikaw ay negative sa COVID bago ka nila payagan na, makasama sa mga team activities. Okay. Itong article na 'to as of ano 'to mga tropa, hindi ko alam kung, nabago na 'no, pero, hahanap tayo ng update 'no kung nabago 'yan. Pero ito ay, isinulat noong October 7, 2021. Okay, so binasa lang natin ito as a reference nga 'no, dahil dun sa, kalagayan ngayon ni Kyrie Irving 'no, sa kanyang pagbabalik or paglalaro nga as a part-time player sa Brooklyn Nets 'no, which is yun nga 'no, na siya ay maglalaro sa mga road games. Ngayon, mga tropang outsiders, bago tayo magtapos 'no, sana lang 'no, kumbaga parang, saloobin ko lang, ito ano mga tropang outsiders. Sana naman ano sa opportunity 'no, na ibinigay na ito ng Brooklyn Nets kay, Kyrie Irving, sana naman medyo seryosohin naman ni Kyrie Irving 'no. Medyo nakakainis ng konti ano bilang fan ng NBA. Yung mga style kasi na ginagawa nito ni Kyrie Irving 'no, wag na lang natin tignan yung pangyayari ngayong, season na 'to na ayaw niya magpabakuna, wag na lang yun. 'Di ba kumbaga yung last season na lang, 'di ba parang medyo kilala kasi si Kyrie Irving, na 'pag ayaw niya maglaro hindi siya maglalaro, 'di ba? Last season 'di ba ganun yung mga nangyari? 'Di siya naglaro, ilang games 'di siya nagpakita ta's malalaman nasa party siya, puma-party siya. Hindi pa siya vaccinated, ayaw pa niya magpabakuna. 'Di ba parang ano 'yun, 'di ba kumbaga para sa'kin, sabi ko nga kanina sa umpisa 'di ba, professional ka, professional basketball player ka. Hindi ka lang basta naglalaro sa kanto-kanto 'di ba, hindi ka lang basta naglalaro kung saan-saan. Pinapasahod ka ng malaki, milyon ang pinapasahod sa'yo. 'Di ba, professional basketball player ka, 'di ba? Kumbaga yung mga NBA players na wala pa sa gano'ng status, 'di ba, naglalaro sila, kumbaga very disciplined sila. Hindi maaaring hindi lahat, pero 'di ba, karamihan diyan very disciplined sila. Maraming mga, aspiring 'no, na maging NBA players na mas nagsisikap, alam alam niyo 'yun mga tropang outsiders. 'Di ba, makalaro lang sa NBA ta's ikaw nandiyan ka. 'Di ba star ka pa, dapat maging modelo ka 'di ba sa paningin ng ibang mga aspirant, NBA aspirant. Sorry, 'di ba? So, sana naman 'no, sa mga pagkakataong 'to, wag naman gano'n, wag naman sana nating babanatan na hindi na naman siya naglaro sa road game na 'to dahil
sa personal reasons na naman. 'Di ba? Hindi siya naglaro sa road games na 'to kasi ayaw niyang magpa-test, ayaw niya magpa-swab test. Sana wag naman gano'n. Kasi alam niyo mga tropa outsiders, hindi rin naman basta-basta makakapaglaro agad 'to si Kyrie Irving, eh. 'Di ba parang ang narinig ko dito makakabalik siya by January pa kasi bakit? Kailangan muna niyang pumasa sa mga series of testings. Kailangan muna niyang mag-negative do'n ng sunod-sunod. Bukod do'n, kailangan pa niyang bumalik muna sa mga practice 'no, team practice ng, Brooklyn Nets bago siya makabalik. Bakit? Kasi kailangan ulit siyang makondisyon yung katawan niya sa paglalaro ng basketball. Mga tropa, hindi gano'n 'yun. Hindi porket sinabi ng Brooklyn Nets, "Sige pababalik ka na, maglalaro ka na bukas." Hindi gano'n 'yun. 'Di ba marami ka ring pagdadaanan mo na 'yan katulad nga ng mga series of, testings na 'yan. Kailangan mag-negative siya para makabalik siya, makalaro siya ulit. At kung mag-negative siya, 'di ba, kailangan niya muna ring mag-practice, ibalik yung kondisyon ng katawan niya, 'di ba? 'Di ba, so yun lang 'no, sana naman, alam ko hindi naman makakarating sa kanya 'tong sinasabi natin, pero 'di ba, as an NBA fan, 'di ba, sana medyo seryosohin naman this time ni Kyrie Irving. Sayang, eh, magaling siya, alam mo yun, talentado talaga 'to, eh. Actually, alam mo yun, gusto ko rin siya, 'no, gusto ko rin siya as, ano, as an NBA player. Kasi magaling talaga siya, eh. Alam mo yung ang porma, 'di ba? Ang porma, bihira kang makakita ng gano'n, eh, sa basketball yung maporma pero magaling, 'di ba? Hindi siya yung puro porma lang, hindi. Talagang mahusay talaga, shooter, 'di ba? Kumbaga isa 'to sa kinikilala na clutch shooter din, 'di ba? Sayang, kaya sana 'no, sana, sa chance na binibigay sa kanya ng Brooklyn Nets sa mga pagkakataong ito, eh, makapaglaro siya at, kumbaga seryosohin niya. Ano, mga tropang outsiders. So, hanggang diyan ang ating, topic ngayon kay, Kyrie Irving. Kung kayo mga tropa may mga suggestion kayo, may mga opinion kayo, 'di ba? I-comment niyo lang 'yan diyan sa ating, comment section sa ibaba at babasahin natin 'yan. Malay niyo one day, 'di ba, mapag-usapan natin 'yan dito sa Tropang Outsiders. Kaya mga tropa, bago tayo tuluyang magtapos, so please, mag-subscribe kayo sa channel natin at Tropang Outsiders. At follow nyo rin ako sa Facebook, ano, The Outsider with Tyke. Ayan, follow nyo ako at tulungan nyo akong i-share, no, ikalat natin yung mga videong pinag-uusapan natin. At Brad, kung nagugustuhan mo naman yung mga videong ginagawa natin, Brad, paki-like mo na rin, 'di ba? At nang sa gayon, 'di ba, patuloy lang tayong magkaroon ng inspirasyon, ano, sa paggawa ng ganitong klaseng mga videos at mga tropa. At again, maraming salamat sa inyo mga tropang outsiders. Hanggang sa susunod, magkita tayong muli sa gagawin natin mga usapan at kwentuhan, ano, tungkol sa mga pangyayari, kaganapan at balita sa mundo ng NBA. Thank you very much. Peace out.